presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalan Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalan Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Thank you, Lord, sa isa na namang umaga na inyong ibinigay po sa ating lahat. Good morning din sa mga kapatiran natin na laging nakaabang dito sa ating GMJ at ating mga kapatiran na nandirito na sa ating worship center at muli tayo ay mag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Para po sa ating memory verse of the week, narito po Proverbs 13, verse 4. Proverbs 13, verse 4, the soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. Narito naman po ang ating Tagalog version. Mga Kawikaan 13:4, ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Praise the Lord. Glory to God. So, para po sa ating opening prayer.
Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, narito po kami, Panginoon. Salamat po sa pribileyo na magamit po kami ayon sa iyong commandment sa Matthew 28:19-20. Tanggapin mo po ang pasasalamat namin sa pribileyong ito at sa tulong ng banal na Espiritu, muli maipapahayag ang iyong banal na balita, magandang balita. Mangusap ko po sa amin at banal na Espiritu, we invite you to be with us Yes. as we proclaim your word Yes, Lord. sa kalaganap ng mabuting balita. Salamat po muli. Sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian, magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Muli ang ating Bible verse ay narito sa Matthew 28:19-20. Matthew 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Alam niyo po itong The Great Commission, ito po yung final instruction ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang ibinigay sa kanyang mga disciples bago siya umakyat sa langit. Now ito ay isang tawag para tayo po ay kumilos. It's a call for action for all believers to spread the gospel message throughout the world. Sa mga nakaraang linggo, ating pong tinalakay yung tungkol sa witnessing, testimony, na kung saan sa sanctification, nandito naman tayo ngayon sa Kingdom of God, at ngayon tayo na sa Kingdom of God, ay meron po tayong responsibility na ibahagi po natin ang banal na salita ng ating Panginoon just as it is commanded in Matthew 28:19-20. Doon sa mga nakalipas nga linggo, tinalakay natin yung witnessing, yung testimony, diba? Sharing the gospel, preaching the gospel, at yung last week, tinalakay natin yung winning souls. Ngayon naman ay tatalakay natin paano ang paraan ng Panginoong Hesukristo ng pag-disciple. Kasi tinawag niya at pinili niya yung 12 at ito ay kanyang tinuruan. So tatalakay natin, aalamin natin ano ang paraan ng pagdi-disciple ng ating Panginoong Hesukristo. So meron siyang sinabi dito sa Mateo 26:32. Sabi niya sa mga disciples, Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa Galilee. sa Galilee. Yeah. So the 11 disciples, nabanggit na nga ni Sister Remy na 12, subalit ito'y naging 11, no? Alam naman natin yan. The 11 disciples went to Galilee. Ayon sa tagubili ng ating Panginoon, to the mountain where Jesus had told them to go. Mateo 28:16. Kahit na makita ang muling nabuhay na Kristo, ang ilan ay nag-aalinlangan pa rin. Ang pagpapakita ni Jesus sa Galilee ay tumupad sa kanyang pangako na salubungin sila roon pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Oo. Ang Mateo 28 ay isang mahalagang kabanata sa Biblia na nagdidetalye ng muling pagkabuhay ni Hesukristo at ang kanyang huling mga tagubilin sa kanyang mga disipulo. Ito ay isang makapangyarihang conclusion ng Ebanghelyo ni Mateo na puno ng pag-asa, layunin at isang tawag na pagkilos para sa lahat ng mananampalataya. Ang dakilang komisyon o tinatawag nating Great Commission ay tumatayo bilang isang malinaw na panawagan sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo na ipalaganap ang mensahe ng Ebanghelyo sa buong mundo. Tinatawag nga itong sa Biblia na clarion, C-L-A-R-I-O-N, na ibig sabihin malakas at malinaw na pagtawag sa isang bagay na mahirap baliwalain. Oo. Isang malakas na kahilingan para sa isang bagay na dapat mangyari. Tulad ng isang malinaw na tawag
sa pagkilos upang magampanan itong iniutos ng ating Panginoon, the Great Commission. As we reflect on this chapter, we are reminded, mga kapatid, sa ating pag-aaral, na tayo pong mananampalataya ay mayroong napakalaking privilege at responsibility na tayo ay gumanap sa mission na ito ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya ito. Kasi nga, umakyat na siya at kailangan ipagpatuloy po natin ang pagpapahayag ng magandang balita. Binigyan tayo ng kapangyarihan, ng authority ni Jesus at tayo ay naaaliw, ating po sinusunod, nagampanan ang kanyang inuutos at siya ay may pangako ng kanyang walang hanggang presensya. At ito ang ating great inspiration. Buong tapang nating ibabahagi ang magandang balita ng kaligtasan sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Tayo ay kanyang tuturuan, sasamahan upang matupad natin ang kanyang mission. Kaya tulad ng mga naunang disipulo na tumugon ng agaran nang sinabi itong utos na ito ni Lord Jesus sa kanila, tayo din mga kapatid, ayon sa ating pananampalataya, maging matinag tayo na ating isagawa ang dakilang utos ng Diyos. Kaya nung makita ng mga alagad si Jesus, sila ay sumamba sa Kanya. At pagkatapos nga ay ibinigay niya ang dakilang utos. At ang Great Commission na ito ay mayroong 4 key elements. Ang sabi niya, all authority has been given to me. So nandirito ang authority ng ating Panginoon. At siya ay nagbigay ng command na gumawa ng mga alagad. At binyagan sila at turuan sila. At ang Panginoong Jesus ay nangako ng kanyang presensya. So bilang mga mananampalataya, we are called to share the gospel. Ibahagi natin ang ebanghelyo at tayo ay magbinyag ng mga bagong disipulos o mga alagad. And then, very important, teach them. Turuan silang sumunod sa mga utos ng Panginoong Jesucristo. At ang Panginoon ay nangako nga ng kanyang banal na Espiritu to fulfill this mission. In-empower po niya tayo mga kapatid sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang tayo ay kanyang maging mga witnesses. Nasa Acts 1:8. Sabi nung basahin natin, nangangako si Jesus na makakasama natin palagi habang tinutupad natin ang mission na ito, na binibigyan tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang maging saksi hanggang sa dulo ng mundo. Yan po ang nakasulat sa Acts 1:8. Kung kaya, ang naganap, the gospel begins to spread. Yes, sapagkat nabanggit nga na ang isang malakas at malinaw na tagubilin ng ating Panginoon ay naganap at nagsimula nga na may palaganap ang ebanghelyo. No? Okay. Ang dakilang komisyon ay nagmamarka sa simula ng pagpapalaganap ng ebanghelyo. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na humayo kayo rito, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Mateo 28:19. No? Ang utos na ito ay hindi limitado sa 11 disipulo, ngunit umabot sa lahat ng mananampalataya. Hanggang sa atin pong yan, hanggang ngayon po yan mga kapatid. Okay. At Jesus promises His eternal presence to those who obey the Great Commission. Ako ay sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa Mateo 28:20. Ang pangakong ito ay naghihikayat at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya habang sila ay nagpapalaganap ng ebanghelyo. Amen. Ang tugon ng mga disipulo sa dakilang utos ay agarang pagsunod. Sinamba nila si Jesucristo at humayo upang tuparin ang kanyang utos. Ito ang tanda ng simula ng misyon ng simbahan na ipalaganap ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. Amen. Bilang mananampalataya ngayon, tinawag tayong ipagpatuloy ang misyong ito. Mayroon tayong parehong pangako ng presensya at otoridad ni Jesus habang sumusulong tayo sa pagsunod
upang gumawa ng mga alagad. Ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo na nagsimula sa mga alagad ay nagpapatuloy sa pamamagitan natin. Amen. So, pag-aralan natin, let's study the process of Jesus' discipleship. Sino ba yung 12 disciples? Kaya lang, naging 11 na nga, Simon Peter, si Andrew, si James, the son of Zebedee, John, James' brother, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and then Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot. Oo nga. Kailan nagkamali yung isa no? So ano yung paraan ni Lord Jesus para i-disciple yung kanyang mga alagad? Unang-una, there is a selection. People were His method. Maraming paraan para ibahagi ang banal na salita ng Diyos, pero ang nais ni Lord ay gagamit siya ng mga tao. Paniwala na ating Panginoon ay ang mga tao ang dapat na mag-reach out din sa ibang mga tao. Maraming mga pamamaraan, pero ang ganito ang kanyang nais na paraan. Kaya siya ay pumili ng mga common men and women upang maabot po ang lahat ng mga tao sa iba't ibang lugar. Ang gusto niya, maraming mga tao ang makarinig at malaman nila ang tungkol sa kaligtasan na buhat sa ating Panginoon. At dito po ay nagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat at ang kanyang pagtitiwala, yung confidence niya sa ating lahat. At sa kanyang pagpili, He selected very carefully. Jesus spent the night in prayer in choosing the disciples sa Luke 6:12-16. Hindi siya nagmadali. He wanted the Father's heart in the process. Ang gusto niya ay masunod ang puso ng ating Panginoon. Pinili ni Lord Jesus yung mga may potential, hindi yung may mga, kung maganda ang record, track record mo, okay ka na. Si Jesus ay namili ng mga tao na pwede niyang gamitin. May mga potential upang maging leaders din. Ang buhay ng kanyang mga piniling, mga maging alagad ay simple lamang. See, they had experienced nothing. Hindi nila alam kung ano ang mga ituturo ni Kristo ang tungkol sa mga makalangit na bagay. Ngunit makararanas sila ng mga supernatural na mga kaalaman kapag sila ay pinili na ng ating Panginoong Heso Kristo. The Lord Jesus will teach them about the kingdom of God. Maaring may alam sila tungkol sa kung ano ang buhay, but definitely kulang ang kaalaman nito at sila ay tuturuan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang kanilang mga kaalaman, ang kanilang karunungan will be challenged. See, madadagdagan pa yan, lalawak ang kanilang kaalaman, ang kanilang mga priorities, magbabago. At yung purpose nila sa buhay, mag-iiba na rin sapagkat sila ay makaalam ng mga makalangit na bagay. Kaya ang foundation natin, Panginoon, invitation. Hindi lang ba siya nag-anunsyo o naglagay ng advertisement? Personally, siya ay lumapit sa mga tao. He approached these individuals personally. At ang sabi niya, come, follow me. Sinabi niya kay Peter and Andrew, and I will send you out to fish for people. Sa Matthew 4:19. You see? Kaya Luke tells us that Jesus spent an entire night, nagdasal siya in prayer in choosing the 12 sa Luke 6:12-13. Kasi nauunawaan niya na ang pagiging disciple, na ang gawain ay hindi lamang isang madaling gawain, kundi it will require a right foundation, it will require knowing the truth, and it will require a relationship with God, with total obedience sa pamamaraan ng Diyos sa kanyang pag-aalagad o pagdidisciple ng maraming mga tao. Kaya ang ginawa ni Lord Jesus
Una, namili siya. At pangalawa, Ay. nag-build siya ng personal relationship. It's not just choosing them, kundi nagkaroon siya, nagpakita siya ng personal relationship. Personally, nakipag-associate siya doon sa kanyang mga pinili. Isang matibay na ugnayan ang ginawa ng ating Panginoon. Ano ba ingredients ng building personal relationship? Ito po ay naglalaman ng epektibong komunikasyon na ginawa ng ating Panginoon. Nandun yung empathy na tinatawag natin, and of course, trust na isang strong base of good relationship na pagsasamahan. Naglaan si Jesus ang malaking panahon sa pagbubuo ng personal na relasyon sa kanyang mga alagad. Siya ay naglakbay, kasama sila, nagsalo sa pagkain, nakipag-usap sa makabuluhang pag-uusap. Ang aspetong ito ng relasyon ay nagbigay daan sa kanya na makilala sila ng husto at magpakita ng tunay na pangangalaga sa kanilang kapakanan. Sa pamagitan ng pagpapatibay ng mga koneksyong ito, lumikha si Jesus ng isang matulungin na kapaligiran na maitutulong sa spiritual na paglago ng mga disipulo. Jesus created an environment which is supportive and conducive sa spiritual growth ng kanyang mga pinili upang maging alagad. And so Jesus invested really necessary time. See? Sabi niya sa Mark 3:14, Mark 3:14, that they might be with him. Ang aspeto ng building personal relationship ay nabanggit nga ni Sister Remy, Jesus invested na necessary quality time. Ang importante. nagbigay siya ng oras talaga. Oo, yun talagang mabibigyan niya ng tamang paglingap at pagtuturo. Nang italaga ni Jesus ang 12, ang sabi ng kasulatan sa Mateo 3:14, upang sila ay makasama niya. Ang pagbuo ng pamumuno ay hindi kailanman i-design, no? Upang maging isang online na karanasan. Nandun yung, of course, face-to-face nga na tinatawag natin. Pagbabasa, hindi lamang ito pagbabasa ng libro o mga kaalaman, pag-aaral na walang practical na karanasan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mabuting na nakatutulong. Ngunit sa isang punto ng proseso, ang taong nagpapaunlad ng mga pinuno ay kailangang kasama nila sa pagmomodelo at pagpapakita ng paraan. Ito po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. He invested necessary quality time. Dahil kasama niya sila, nakita nila si Jesus na naglilingkod, nagpapasakop, of course, sa Diyos Ama, sumunod, nagdusa at nagmamahal. Binago sila ng unang tingin. Ibig sabihin, yung kanilang first-hand look, yung kanilang direct observation na tinatawag, yung personal experience nila, yung kanilang eyewitness na account sa ating Panginoon, nag-change ito from the inside out, mga Nagbago sila nung makita nila ang uri ng pamumuhay ng ating Panginoon. Oo. Kaya yung kanyang buhay, ang buhay ng ating Panginoon, ay kanyang ibinahagi sa kanyang mga alagad. Ang ginawa niya, kasama niya sila palagi. Kaya napakahalaga sa pamamagitan ng nakita nilang pamamaraan ng uri ng buhay ni Kristo, nagbago sila from the inside out. Kaya itong life-on-life approach, talagang practical at magkasama sila, ito ay nagbigay sa mga disipulo ng kaalaman kung papaano sila madidisciple ng ating Panginoon. Nakita nila kung papaano kumilos ang Panginoon, interacting with other people, interacting with children, how Jesus respond to criticisms, ay talaga namang meron, right? At papaano niya hinahandle yung success, at nakita rin nila kung papaano hinahandle ng Panginoon
ang exhaustion, ang kapaguran, mga kapatid. Dahil kasi pumupunta sila at lumalakad sila at tumutungo sila sa mga iba't ibang lugar. Alam niyo, marami silang natutunan mula sa karakter ni Lord Jesus sa pamamagitan ng pang-araw-araw nilang pagkilos, yung araw-araw nilang pagsasama. So nakita nila ngayon ang ugali, karakter ni Lord Jesus. See, aside from the teachings na ginagawa ni Lord, kaya si Mark, naunawaan niya itong katotohanan na to. Kaya yung Mark 3:14, nagtalaga siya ng 12 upang sila ay makasama niya at upang sila ay ipadala niya upang mangaral. So dito makikita ni una, makasama niya sila. Napakahalaga nun. Siyempre kapag nagdi-disciple ka, sa panahon na yon, wala namang formal school noon, di ba? Talagang kasama ng teacher ang mga estudyante. Pagkatapos, kapag naturuan na, ay ipapadala sila. So nauna, na tinawag sila, alam nila yung mission. So kung minsan ay hindi natin maunawaan ang pagkilos ng Diyos, pero kapag talaga pong matama nating inalam ang pamamaraan ng Panginoon at sinunod ang kanyang mga kautusan, ay mauunawaan po natin kung ano ang ibig sabihin ng discipleship. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, He gave Himself. He gave His disciples everything. Kung ano ang ibinigay ng Diyos sa Kanya, ay ibinigay din at ibinahagi niya sa Kanyang mga kasama sa John 15:5. Yung kanyang kapayapaan sa John 16:33. Yung kanyang joy sa John 15:11. At yung keys, mga susi sa kaharian ng Diyos, Matthew 16:19. At yung kanyang glory, kaluwalhatian sa John 17:22-24. Ibinahagi niya yan. Nakita yan ng mga disipulo. He withheld nothing. Tinuruan niya ang mga alagad. And so, ano ang napansin? Ano ang nalaman? Ano ang naranasan ng mga disipulo? Jesus loved them unconditionally. Mahal na mahal sila ng ating Panginoon. Kahit sila ay nagkakamali, kahit sila ay tumatanggi, nananatili pa rin silang kasama ni Lord Jesus. At si Jesus ay hindi umiibig sa salita lamang, kundi ay talagang nandoon ang kanyang marubdob na pagkalinga sa kanila. Kaya sinabi niya kay Pedro, nang tumanggi sa kanya si Pedro, sinabi niya sa Matthew 16:18, sinasabi ko sa iyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito madadaig ng mga pintuan ng Hades. So makita natin mga kapatid, kung gaano kalawak at kalalim ang kapangyarihan ng ating Panginoon at kung papaano niya mahalin, alagaan, turuan ang mga disipulo. And then next is, they have to be consecrated. Meaning to say, kailangan silang maitalaga. What is consecration? Separated. Ito po isang act of setting aside a person for a sacred or holy purpose, mga kapatid. So, hindi po pwede yung dating dating uri ng buhay, mga kapatid. Kasi ang gawain, banal. Banal ito, mga kapatid. So, ito pong tinatawag nating consecration, yung pangatlong proseso ng pagdidisciple ni Jesus, ay nangangailangan po ito ng pagsunod. Obedience. Ayan na naman yung obedience. At ito po ay inaasahan ni Jesus na susundan siya ng kanyang mga alagad. Ito naman ay nangyari. Hindi niya hinihiling na maging matalino ito, ngunit gusto niyang maging tapat sila sa pagsunod. No? Yes. Hanggang sa ang pagsunod na ito ay ito po ay isang natatanging marka kung saan sila makikilala. Ibig sabihin, paano mo makikilala ang alagad ni Jesus? Masunurin. Yeah. Hindi mo kailangan maging very smart, sabi nga rito. Hindi mo kailangan maging sobrang matalino. Ang gusto ng Diyos, marunong sumunod. Oo. At everything follows, mga kapatid. Yes, no? that's right. So, at ang salitang disciples ay isang Ibig learner, sabihin, isang mag-aaral. pupil,
At nang maglaon, nakilala ang mga disipulo Bilang mga bilang mga Kristiyano, no? Tinawag silang Kristiyano. Kaya nga pag sinabing Kristiyano ka, si Kristo ay nasa iyo. Mga Gawa 11:26. Isang angkop na paglalarawan ng masunuring mga tagasunod na taglay ang katangian ng kanilang pinuno. Amen. Kaya sa pagbibigay ng mission, sa paglalahad ni Lord Jesus ng mission, He made the mission very clear. Nilinaw niya ang mission. You see? Kasi dito sa Luke 10:2, ang aanihin ay sagana. Ngunit ang mga manggagawa ay kakaunti at ang misyon ay malinaw. Kaya sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong daigdig. Ipangaral ang buong ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hahatulan. Mark 16:15-16. Napakahalaga po nitong Mark 16:15-16. Kayo mga kapatid, ano ang pagkakaunawa nyo rito? Dito makikita natin ang kahalagahan po ng ng kaligtasan. Kaya yung ikaapat, the cause and the nature of discipleship. Ano ba ibig sabihin nito, Sister Remy? Ito po it refers to self-sacrifice, mga kapatid. Challenges and commitment to follow Jesus. Yes. Ang halaga at kalikasan ng being disciple, mga kapatid. Yung the cause and nature of discipleship. You have to learn how to deny yourself, Yes. mga kapatid. Okay. At ito po itinuro ni Jesus na ang tunay na disipulo ay nangangailangan ng pagtanggi sa sarili. Yes. At meron din pong tinatawag na career cross. Ito ay nagsasangkot ng isang pangako na kung ano man ang hirap, tanggapin natin. Subalit ito po ay kumakatawan ng buhay ng isang disipulo na talagang kailangan mong magsakripisyo at ang pangako sapagkat may pangako naman ng Diyos na hindi kanya iiwanan. Lagi niyo mo siyang kasamahan. At yung sakripisyong yan, pagbubuhat ng krus o pasan mo ang bigat ng pagdisipulo ay magiging magaan sapagkat dala-dala ka ng ating Panginoon. Amen. And of course, the cause and nature of discipleship ay nando rin po ang pagsunod sa ating Panginoon. Sa huli, ang pagiging disciple ay isang panghabang buhay na paglalakbay ng spiritual na paglago at isang pangako na mamuhay sa paraang sumasalamin sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kailangan po maunawaan natin, mga kapatid, kaya po pinag-aaralan natin ito at binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ito ay malaman pa natin. Maaring ito ay natalakay na natin ng maraming beses sa mga nakaraang taon, ngunit muling ipinaalala sa atin at pinaaral sa atin ng Panginoon sapagkat panahon na, pag tiningnan mo again, palagi natin sinasabi, tingnan mo ang mundo, ano na ba ang nagaganap sa mundo, ano ang nangyayari sa kapaligiran, kailangan po nating ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan. People need the Lord. At walang ibang katugunan sa ating pangangailangan, sa ating buhay, yung vacuum sa ating puso, ay matatapos lamang yan. Kapag nandoon na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. At ikalima, ano ang paraan ni Lord Jesus sa pagdi-disciple? Nagturo po siya ng practical. Nagturo siya ng simpleng paraan. Life application. Makikita natin sa gospel books yung kanyang pamamaraan ng mga pagtuturo. Yung lang yung pang-araw-araw na buhay Right? Yung hands-on experiences na tinatawag. At yung real world na aplikasyon. Yung mga problem solving, napakadali lang sa ating Panginoon yan, mga kapatid. Ang ganda ng mga pagtuturo ni Lord Jesus, no? Ganda rin pag-aralan niya, nasa gospel books yan, yung kanyang mga parables, yung mga teachings. Ay, napakaganda kasi matututo ka talaga Makita mo, ay, ganun pala ang pag-solve. Ay, kapag mayroong ganito palang sitwasyon, ganito pala ang mabuting gawin. Kaya yung kanyang pamamaraan, life application, pang araw-araw
na buhay. Kaya ang Diyos nagbigay siya ng mga in-depth teachings tulad din ng paano mag-pray, paano ba mag-fast sa Matthew 6:5 to 18. Kaya it's very amazing, it's very interesting to listen to the teachings of God. Oo, kaya nga kamangha-mangha nga sila, no? Nabighani sila pag nagtuturo si Hesukristo. Nakaupo lamang at sila'y nasa harapan, nakikinig. Oo. Palagi niyang tinitipon yung mga disciples, no? At nagtuturo ang ating Panginoon. Kaya practical lang yung kanyang ministry, yung mga experiences, yun ngayon yung kanyang isinishare. Kaya nga, kailangan talaga yung tagapagturo at saka yung disciple magkasama. Kaya yun ang ginawa ni Lord Jesus eh. Kahit saan siya pumunta, kasama niya ang mga disipulo. Binigyan niya yung mga disipulo ng pagkakataon na talagang mag-serve. Not only were they looking, not only they were observing, but they were also acting. Kumikilos din sila. Gumagawa din sila. At tinuturuan sila ni Lord Jesus. Hinahayaan sila maglingkod. Di ba sabi, baptismuhan niyo sila. Ituro ninyo. Di ba? Kaya hands-on din sila mga kapatid. Kaya yung kanyang mga pagtuturo, hindi lamang tinuturo ni Lord Jesus, kundi nandun din yung instructions niya. Paano ninyo ito gagawain? At nakita naman nila ito sa pamamagitan ng pang-araw-araw na buhay ng Panginoong Hesukristo dahil kasi araw-araw nga magkasama sila. At very often nga ginagamit niya yung parables, no? Simple stories with deeper meaning. Ngunit, nagko-convey naman ito ng mga spiritual truths. Kaya napakaganda, very relatable at very understandable sa mga disciples. At ito ay kumocover ng mga pang-araw-araw nating buhay. Like, paano ba ang gagawin mo kapag sa kaharian ng Diyos, tungkol sa pag-ibig, sa pagpapatawad, sa servanthood, pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, pang-araw-araw nating buhay. Napakaganda, napakarami tayong matututunan sa mga pagtuturo ng ating Panginoon. At yan ang naganap sa mga alagad, sa mga disciples. Ang dami nilang natutunan. At hindi lamang yun. Kung merong correction na dapat gawin sa buhay ng mga disipulo, kasi hindi naman tayo perfect, tao tayo. Siyempre, nagkakamali rin tayo, pamisa-misa. Kinokorek din nila yan. Kinokorek din niya yan. Sinasabi niya ang katotohanan at itinatama niya ang mga pagkakamali kung kailangan talagang silang turuan. Kaya hindi natatakot ang mga alagad kapag sila tinutuwid ng ating Panginoon. Kasi alam nila, kailangan naman nila eh. Halimbawa, nung malaman ni Jesus na ang antas ng pananampalataya nila, napakaliit sa kanyang pangkat ng mga pinuno at na itinutuwid niya sila mula sa takot sa bagyo dito sa Matthew 8:23 to 27. Diba? Sabi niya, how little faith you are. Sabi niya, hanggang sa pagbibigay nung 5 tinapay sa 5,000 na katao at sa 7 tinapay para sa 4,000 sa Matthew 16:5 to 11. Diba? Kinokorek niya. Ito ay mga pangyayari, mga sitwasyon na kung saan tinuturuan niya ang mga disipulo at kinokorek niya sila. Kaya ang sabi niya, kayo naman, ang liit naman ng inyong pananampalataya. So nagugulat yung mga disciples. So nalalaman nila kung paano nila maitutuwid ang kanilang mga kakulangan. Katulad ni Peter, when Jesus predicted his death, Peter objected. Oo. Ano sabi ni Peter? Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Matthew 16:21 to 23. Yun din. Correction din yun. Hindi natin napapansin. No? Lagi natin nababasa. Correction pala ni Lord John. Pero ang napaka-importante, ang pagsasalita ng katotohanan na may lakip na pag-ibig ay mahalagang bagay na pagbubuo ng mga pinuno. Kailangan ang katapatan, ang mga pinunong binuo mo ay umaasa sa iyo na tumawag kung saan kailangan nilang pagbutihin at tulungan silang maging isang mas mahusay at matibay na disipulo. So the leaders, halimbawa, nagdi-disciple tayo, we're actually creating them to become leaders also. So bilang leaders,
See, yung ating mga pinapastulan, they're counting on us to count on those things which they need to improve and help them get better. Kaya ikali-anim, yung method ni Lord is teaching through experience. Yes. Yung mga experiences nila, yung mga pangyayari sa buhay nila, araw-araw, nakita nila ito by participating sa gawain ng ating Panginoon, at doon sa kanilang mga pagkakamali, kinokorek sila, ay natututo ang mga disipulo. Kaya, nung kanyang ipinadala yung mga disipulo to minister sa Matthew 10:1-15, ay naranasan nila yung mga challenges but they reported success. Nandun din naman ang tagumpay sapagkat ang authority ay nagmumula sa ating Panginoon at kasama nila ang banal na Espiritu. Kaya marami silang mga experiences na naranasan. You see, merong mga nakatutuwa at nakasisiya, pero meron din mga criticisms. May mga negative situations din naman silang nararanasan. Pero alam nyo, yung mga struggles nila, ay naku, lalo silang tumitibay at lalo silang nagkakaroon ng lakas na loob na ipagpatuloy ang mission na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Kasi ganun ang ating Panginoong Jesus nagpipray. At kung meron siyang mga negative situations at meron siyang mga struggles, ano ang ginagawa niya? Pinakita ni Jesus, you see, na siya ay laging nagdarasal at ang hangad niya palagi ay ang katugunan o ang kagustuhan ng puso ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ganitong klase ng karakter ay ipinakikita ng ating Panginoong Hesukristo na mabuting siya ay tularan ng mga alagad. So he was discipling his mga alagad by his experiences, by his character. Nagpakita siya ng humility, pagpapakumbaba, paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng Diyos, at nagtatakda siya talaga ng panahon na magampanan niya ang pinagagawa ng Diyos sa kanya. Kaya ang kanyang buhay, ang buhay ni Lord Jesus, ay isang mabuting modelo o huwaran para sa paglago ng mga alagad. Isang na dapat natin consider, itong nangyari kay Peter. Consider how Jesus handled Peter's water walking experience. So Sige, dito tingnan sa natin. Matthew 14:22-33. Rather than lecturing Peter, lecturing about faith in advance, Jesus allowed Peter to step out, experience brief success. Yeah. Struggle with doubt, yung paglakad sa and sa require tubig. rescue. So the lesson learned through experience proved far more memorable than any classroom instruction could have provided. Kaya kung minsan... So pinayagan niya si Peter sige, na lumakad briefly at nakita niya na okay nakalakad naman. Pero tapos, nalaman din niya na nahulog sa tubig. talagang nandun pa rin yung kanyang doubt. Oo. Pero hindi naman na sinalo naman siya ng Panginoon. Sinalo naman siya ng ating Panginoon. Dito makikita mo, inalaw ni Lord yun di ba? Kasi sinasabi dito yung experience mo prove far more memorable. Kasi kung minsan pagka lalong matindi yung mga experiences mo, hindi mo naman malilimutan You learn from it. Oo. Ganito nangyari kay Peter. Kaya natutunan niya na magtiwala sa ating Panginoon. Kaya si Lord, very patient po. Gradual ang kanyang Ang pag-develop ng mga tao. Ganon din tayo sa ating buhay. How long have we been in the ministry? So long, di ba? Merong mga mabilis lumago, merong mabagal lumago, meron ng mga... Napakabagal lumago. Meron bang paglago? Meron namang napakaganda at napakaayos ng kanyang paglago. Kaya di ba? Kaya nandun yung kanyang presensya at pasensya. Yes, kaya yung patience na pinapakita ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? It takes time to be transformed. Why? Dahil sa kanyang pagdi-disciple sa mga alagad,
Jesus is actually building character. He's not just conveying information na, oh, ganito ang gagawin nyo, dapat ganito, ito ang katotohanan. You see, actually, tayo po ay mabuting maging katulad ni Kristo Jesus. Kaya nga siya yung ating model sa buhay natin eh. Long-term, process po ito mga kapatid. Hindi po ito ay mabilisan lamang. This is a gradual process of spiritual formation. So, ikapito yung delegation. Nag-delegate siya ang ating Panginoon. Nag-assign na siya ng mga trabaho para sa kanila. And from day one, Jesus prepared His disciples to take over the mission. At gradually, turnover niya ito, nandun yung responsibility, sending out the 70, Matthew 10, 1 to 42 natin mababasa yan, giving extensive instruction to the 12, Lucas 10, 1 to 20, at sinabi rin niya sa mga disciple, ganito ang dapat yung sundin na method. Makaka-expect kayo ng hardship, but go on, go out in pairs. Following His resurrection, He clearly gave the disciples the responsibility to take the gospel to the entire world. Ito nga yung kanyang instruction sa Matthew 28:18 to 20 At saka sa Acts 1 to 8, mga kapatid. Yes, it. At kapag ikaw ay dinelegate, binigyan ka pagkakataon na ma-delegate sa iyo ang Isang responsibility. dapat ang challenge ay progressive responsibility. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung mga task, mga job duties na magbibigay ng demonstrasyon upang ikaw ay lumago at magkaroon ng advancement. Kung ano man yung complexity, difficulty, mararanasan mo yan, pero as you go on, magkakaroon ka ng progresibong responsibility. Of course, ito po isang hamon na ginawa ng mga disipulo at nangyari naman at alam naman natin kung ano na ang panahon natin na ipahayag lahat ang mabuting balita na nagsimula sa mga disipulo. Habang matyaga sa kanilang pagunlad, patuloy na hinamon ni Jesus ang mga alagad sa pagtaas ng responsibilidad. Kasi ang nais ng Panginoon, hindi mo lang niyang basta ginawa, kundi kailangan maranasan mo, malaman mo, maging maliwanag sa iyo. This is not just what you are doing. May malalim na responsibilidad pa yan, ng antas ng responsibilidad yung ating ginagawa. Kaya yung ating po mga ginagawa, mga kapatid, tayong mga taga-pamahagi ng banal na salita ng Panginoon, we're not just preaching. You see, we are actually sharing the truth, katotohanan. Kaya hinahandle po natin ang salita ng Diyos ng may kapangyarihan, hinahandle natin ang salita ng Diyos ng may paggalang. Ibinabahagi natin ito sa maraming mga tao pagkat ito ay nagbibigay ng buhay, nagpapabago ng buhay ng maraming mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, you will do greater works sa John 14:12. So, sinasabi dito ng Panginoon, He is expecting itong mga disciples na mag-multiply. Not just personal growth. Hindi lamang sila mismo, hindi lang sila basta mag-grow, kundi sila as they grow, pagdating ng panahon, mag-disciple din sila ng maraming mga tao. That each disciple, ay mag-disciple ng ibang tao. Kaya habang sila ay tinuturuan ni Lord Jesus, siya ay piniprepare niya sila na maging handa na mag-disciple din ng ibang mga tao. So ngayon, nung dinelegate niya ngayon, yung utos, yung banal na utos na yan, hindi lang niya yung basta sinabi ko, in-empower niya. Nagbigay siya ng kapangyarihan. Empowerment and commissioning, the great commandment. Okay. Sa pagtatapos ng kanyang ministry, inutusan ni Lord Jesus yung mga alagad, ipagpatuloy ninyo ang gawain. Idinidiin niya ang kanyang papel. Authority ko, binibigay ko din sa inyo. Sige,
higit pa ang gagawin ninyo. Sinasabi niya sa mga alagad. Kaya sabi niya, magbinyag kayo, magturo kayo. Siya kaya binigyan niya ng kapangyarihan at siya ay nangako, and I shall be with you. Kaya yung Holy Spirit nasa atin po, mga kapatid, kasama po natin siya sa ating paggawa. So, nung kanyang dinelegate, in-empower niya, so anong ginawa niya? He sent them boldly. Oo. So, inano na niya, sige, lakad na kayo, gawin niyo na yung gawain. Lucas 9, 1 to 2. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Okay. Ito po yung description ng kanilang Sending out. sending out Ang tawag dito, sending out. na may kapangyarihan na bigay ng ating Panginoon. Okay. And the result, of course, was a Lumaganap. great kingdom ang return. kaharian. Oo, ng Diyos. enabling them to proclaim God's truth with great courage and of course confidence despite na may mga persecution, may mga of course mga marami ring maraming tumatanggi rin sa kanilang pagtuturo, mga kapatid. Sa pagpapalaganap ng banal na salita ng ating Panginoon ay lumalaganap po ang kaharian ng Diyos. Sapagkat kung mapapansin niyo at pagbabasa ng ating gospel books, ito po ang naging theme ng gawain o mission ng ating Panginoon, to spread the kingdom of God. Ipaalam sa lahat ng mga tao na mayroong isang uri ng buhay, and that is being under the authority of the kingdom of God, isang mabuting uri ng buhay. At yan ang nais ng Panginoon, na after sanctification, after justification, sanctification, dadalhin tayo ngayon ng Diyos dito sa buhay under the authority of the kingdom of God. Siya naman ngayon pinag-aaralan natin, at sa loob ng kaharian ng Panginoon, meron nga tayong responsibility na mag-disciple din tayo ng maraming mga tao para yung kaligtasan na natanggap natin, maibahagi natin sa maraming tao. Kasi talagang marami pa pong mga tao, mga kapatid, ang nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. So nung ibinigay na niya ang kapangyarihan, nag-sending out na siya, hindi lang naman basta pinabayaan, sinupervise din naman sila ni Lord Jesus. Chine-check naman din sila, tinitingnan naman din niya kung ano ang kanilang mga ginagawa. So kapag siya ay nakasama ang mga disciples, so nandoon pa rin ang kanyang pagtuturo, chine-check niya kung ano ang kanilang gawain, ano ba ang mga suliranin nila, at tinuturuan pa rin sila ni Lord Jesus paano nila i-handle yung mga iba't ibang mga sitwasyon na kanilang nararanasan. Kaya sa kanyang pakikipag-usap, nagtatanong siya, bibigay siya ng illustrations, bibigay siya ng warnings, at nagbibigay siya ng admonitions sa kanyang pagtuturo sa mga disciples. Jesus gave them what they needed to know in order to reach the world. And then after the supervision, so anong kailangan gawin? Kailangan Mag-reproduce sila. mag-reproduce. Yun yung ngayon sinasabi natin. That tayong mga believers, kailangan po maka-disciple din tayo ng maraming mga ibang tao. Kasi ang dami pang wala sa kawan ng ating Panginoon. Ito ang kanyang gustong mangyari, reproduction. Jesus told the disciples to pray for workers. Matthew 9:36 to 38, no? And he called them to teach everyone to obey his teachings. Matthew 28:20. He required the costly elements of leadership development and reproduction, and expect them to reproduce by finding other disciples who would also follow Jesus. Oo. At nangyari naman yan, at habang nangyari yan at nakatala sa Biblia, mga kapatid, kasama tayo dyan na naging isang disipulo ng ating Panginoon. Okay. Kasi alam nyo, ang ating Panginoon, nang siya ay nagdi-disciple, ano ang nasa isip ni Lord Jesus? Multiplication. Dumami ang mga alagad, dumami ang mga mananampalataya, at lahat sila
malaman nila ang tungkol sa kaligtasan, malaman nila ang tungkol sa kaharian ng Diyos, makilala nila na mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya bawat pagkilos ni Lord Jesus, di ba, yung kanyang mga ginagawa, paggalingan niya, this is an investment that He made. Na pagdating ng panahon, ay magkakaroon ng multiplication. Na itong mga disciples na to ay kikilos, gagawa, at marami ang maaabot ng pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan at magkaroon ng transformation. Ang maraming mga tao, makabalik sila sa presensya ng ating Diyos. Magkaroon sila ng pagbabago sa kanilang mga character, and then afterwards, they too will continue the chain of discipleship for generations to come. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya ang discipleship ay isang importanteng bahagi sa Biblia. Kaya ano ba yung mga discipleship examples sa Bible? So tingnan po natin mga kapatid. So discipleship is not just merely learning, but it is actually an obedient life under the authority of our Lord Jesus. It involves a deep involvement or commitment to learning and living out the teachings of our Lord Jesus Christ. So the word disciples comes from the Greek word matetes, which means a student or a learner. You see, ano yung examples ng discipleship? Si Elisha at saka si Elijah. Oo, in the story of Elisha and Elijah, dito po makita natin ang powerful example of discipleship, characterized by loyalty and obedience. When Elijah calls Elisha to follow him, Elisha responds wholeheartedly, leaving behind his former life to serve as Elijah's apprentice. Mga kapatid. Ang pagkilos na ito ng pagsuko ay nagtatakda ng pundasyon para sa kanilang relasyon. At nagbibigay diin sa kahalagaan ng pagpapakumbaba, pagpapasakop sa pagiging disipulo. Sa buong paglalakbay nilang magkasama, ipinakita ni Eliseo ang malalim na pangako na matuto mula kay Elijah at sumunod sa kanyang mga yakap. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, sa pananampalataya, si Eliseo ay nanatiling matatag sa kanyang pag-aalay sa paglilingkod sa Diyos kasama ang kanyang tagapagturo. Ang kanilang bonding, ang kanilang pagsasama ay nagpapakita ng pagbabagong kapangyarihan sa pagiging disipulo. Habang si Eliseo ay lumalago sa karunungan at spiritual na kapanahunan sa ilalim ng patnubay ni Elias. Siya sa huli ay naging isang makapangyarihang propeta sa kanyang sariling katapatan at dinadala ang pamana na pinamana sa kanya ng may biyaya at tapang, mga kapatid. Yan si Elisha at Elijah dito sa 1 Kings 19 at 2 Kings 2. Narito naman si Moises at si Joshua sa Exodus 24, Numbers 27 at Deuteronomy 31. So ang relasyon ni Moises at Joshua sa Biblia ay nagsisilbing pangunahing halimbawa ng makapangyarihang pagiging disipulo. Si Moises, ang matalinong pinuno na pinili ng Diyos, ay nagturo kay Joshua na naghanda sa kanya na manguna pagkatapos ng panahon ni Moises. Kaya sa Numbers 27, maliwanag naglaan ng panahon at pagsisikap si Moises kay Joshua na nagpapahintulot sa kanya na masaksihan ang mga himala at maging bahagi ng mahalagang desisyon. Inilalarawan ng Deuteronomy 31 si Moises na ibigay ang pamumuno kay Joshua ng may pananampalataya at pagtitiwala sa patnubay ng Diyos. Ang paglilipat ng authority na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapasa ng karunungan at kaalaman sa magiging pinuno. Kaya ang buklod sa pagitan ni Moises at
Joshua, yung bond nila ay nagpapakita ng kagandahan ng mentorship at kung paano ito nagtataguyod ng paglago at pagpapatuloy sa loob ng community. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagiging disipulo ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo, kundi tungkol din sa pagbibigay daan sa iba na umunlad sa kanilang sariling natatanging lakas sa ilalim ng patnubay ng Diyos. So, ikatlo. Ang ikatlo, itong Timothy and Paul, Yeah. Acts 16 and 1 Timothy. Sa Acts 16, makikita natin ang magandang relasyon ni na Timoteo at Pablo. Si Timoteo, isang batang disipulo, ay tinuruan ni Pablo naman at naging matapat na kasama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang kanilang dynamico o yung dynamic relationship ay na pakikipagtulungan, pagpapakita ng kapangyarihan ng pagiging disipulo at pag-aalaga at pagsangkap ng bilang isang misyonaryo. Yung kung quality ng isang misyonaryo, natutunan mismo ni Timoteo ang tungkol sa walang pag-iimbot na paglilingkod, pagpupursigi sa gitna ng mga hamon at pag-asa na kalakip ang lakas ng ating Panginoon. Sa isang mahalagang aspeto ng kanilang relasyon, ang tawag dito ay intentional investment para sa paglago ni Timoteo. Kaya sa unang Timoteo, we witness how Paul writes to encourage and instruct Timothy. yung kanyang prodigy, no, natawag, no, as he leads the church in Ephesus. Ang itinatampok nito ang kahalagahan ng pagtuturo at pagbibigay at paggabay sa paghubog ng matibay na pundasyon para sa pag-unlad ng pananampalataya at pamumuno. Sa pamamagitan ng kanilang halimbawa, naalala natin ang pagbabagong epekto ng pagiging disipulo na nakaugat, of course, sa pag-ibig, pagiging tunay, at isang magkakasamang pangako sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos. Ipinakita ni Timoteo ang pagpapakumbaba at pagiging madaling turuan habang sinusundan niya ang mga yakap ni Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo nang walang takot habang pinangangalagaan din ang mga mananampalataya na ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga, mga kapatid. Ang kwento tungkol dito sa ni Timothy at Pablo ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang pagiging disipulo ay hindi lamang tungkol sa pagpasa ng kaalaman, kundi tungkol din sa pagbibigay ng mga alituntunin na nagbabago ng buhay sa pamamagitan ng mga personal na relasyon na nakabatay sa pagtitiwala at paggalang sa isa't isa. Okay, narito naman si Andrew at si Peter sa John 1. Sa John 1, ang relasyon nila Andres at Pedro ay nagpapakita ng magandang halimbawa ng pagiging disipulo sa pagkilos. Nang unang makatagpo ni Andres Jesus kasama si Juan Bautista, napuno siya ng labis na sigasig. Ano pat hinanap niya kaagad ang kanyang kapatid, si Pedro, at ibinahagi sa kanya ang mabuting balita. Ang pagkilos na ito ng pagdadala ng isang tao na malapit kay Jesus ay isang mahalagang aspeto ng pagiging disipulo, pagpasa ng pananampalataya ng isang tao at pag-anyaya sa iba na maranasan ang pagbabagong kapangyarihan ni Kristo. Si Pedro sa kabilang banda ay nagpakita ng pananabik na matuto kay Jesus at sumunod sa Kanya ng buong puso. Sa kabila ng kanyang mga kapintasan, si Pedro ay nagpakita ng humility
at kahandaang pamunuan ni Jesus. Nakahanda siyang sumunod kay Lord. See? Kaya itinatampok ng kanilang paglalakbay bilang mga disciples ang kahalagahan ng mentorship sa loob ng mga Kristyanismong community. Habang ginagawa yan ni Andres si Pedro patungo kay Kristo, nakikita natin kung papaano maaring suportahan ng mga disipulo ang isa't isa sa kanilang pananampalataya at pananagutan sa isa't isa sa pagsasabuhay ng mga turo ng Panginoong Hesukristo. Ang dynamic na relasyon ni Andres at Pedro, ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging disipulo ay hindi lamang tungkol sa personal na pag-unlad, kundi tungkol din sa pagpapaunlad ng espiritual na pag-unlad sa mga nasa paligid natin. It also means we also take care yung growth ng ating mga inaalagaan o ating mga protege. Okay, ikalima ay si Ruth at si Noemi. Oo, sa Book of Ruth. Sa magandang kwento tungkol kina Ruth at Noemi, no? Noemi. Ano ba yan? Naomi? Noemi. No? Nasaksihan natin ang isang makapangyarihang halimbawa ng pagiging disipulo. Sa kabila ng maraming hamon at trahedya, si Ruth ay nanatiling matatag sa kanyang pangako kay Noemi, ang kanyang biyanang babae. Ipinakita niya ang tunay na katapatan at pagmamahal sa pamamagitan ng pagtanggi na umalis sa tabi ni Noemi, na ipinapahayag kung saan ka pupunta ay pupunta ako at kung saan ka mananatili ay mananatili ako. Ruth 1:16. Higit pa rito sa paglalahad ng istorya o kwento, makikita natin ang pagpapakumbaba at kahandaan ni Ruth na magpakumbaba upang paglingkuran si Noemi ng walang pag-iimbot. Ang pagkilos ng habag at debosyon na ito ay nagpapakita ng lalim ng kanilang relasyon at nagsisilbing isang makapangyarihang aral sa kahalagahan ng sakripisyong pagmamahal sa pagiging disipulo. Amen. Sa pamamagitan ng kanilang pagbubuklod, Yung bonding yung nila. bonding nila, ipinakita ni Ruth at Noemi kung paano mapapatibay ang pagkakaisa, katatagan, at pananampalataya Ang ating paglalakbay. sa kanilang paglalakbay kasama ang Diyos, kasama ng kanilang mga mahal na rin, mga kapatid. Okay, kasama natin yung ating mga mahal sa buhay, sa ating journey dito sa ating pananampalataya. May kapaya mga kapatid, we believers, we followers of our Lord Jesus Christ, we have a responsibility therefore to select, develop, and empower people para sila man po ay matuto, mag-grow, mag-mature at pagdating ng panahon, sila man din ay makapag-disciple ng maraming mga tao. Sa pamamagitan ng ganitong mga paraan, mga kapatid, ay mabubuo ang mga relationships, ma-empower natin ang ating mga proteges, yung ating mga tinuturuan, yung ating mga nadala dito sa kaharian ng ating Panginoon. At mabuti na ating pag-aralan kung paano ang pamamaraan ng Panginoong Hesukristo at siya ang magiging model natin ng discipleship because Jesus Christ effectively discipled His followers. Kaya tayo ay naririto sapagkat yung mga nauna sa atin ay tunay naman na ginampanan ang kanilang gawain. Kaya tayo ngayon na naririto, pagpatuloy po natin the chain of preaching the gospel of salvation. Maraming salamat sa Diyos sa pagbibigyan niya ng pagkakataon upang mapag-aralan natin ito. Marami pang mga examples po ng mga discipleship relationship dito at itutuloy natin ang ating pag-aaral. Salamat sa Diyos sa araw na ito na kanyang ibinigay. Glory to God. Amen. At ngayon naman po mga kapatid ay ating babatiin ang mga may birthday. Purihin ang Panginoon. Si ito. Happy birthday, Sister Redelita Andres, Dr. Cecil Batdog, Sister Michelle Colina, Brother Gerald Madla, Brother Bal Lapus, Sister Angela Nievera, Brother Raven Manzano, Brother Jase
Olero, Sister Weng Ingal. Glory to God, Happy hallelujah. birthday. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Glory to God, hallelujah. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Kayong mga nagdiriwang ng inyong kaarawan. Oh, it's a blessed day for all of you. Pero tayong announcement again ng ating Comfy Family Affair, 44th anniversary. Thank you, Lord. 44 na kami. More years to come of serving the Lord. Para po sa ating 44th anniversary and early Christmas fellowship sa November 29 and 30, 2025. Gaganapin ito sa Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. For this year's theme, Psalm 16:11, In Your Presence, Lord. Deadline of registration and payments is on November 9, 2025. Things to bring sa unang araw, hoodie and activity, clothes, cocktail dress, and suit. Sa pangalawang araw, day 2, ang attire po natin, something Christmassy, vibrant and celebrative colors. At pangalawa, magdala po tayo ng exchange gift, mga kapatid. Details of accommodations are posted at our Facebook page. And for those who wants to check in on Friday, November 28, 2025, kanya-kanya po ito sa pagbubook. Just mention Comfy to avail of the discounts. Details are also posted on our FB page. Purihin ang Panginoon para po sa November Family Affair Anniversary Hoodie. Ito po, tingnan ninyo mga kapatid. Napakaganda. Mag-order na po kayo, kalista na po kayo. Blue para sa North, di ba? Purple para sa East, then coral para sa West group, white para sa South, and then green sa workers, old rose sa CSM. Order and payment process, everyone Is encouraged to order. Reach out to your CSM teachers or assign workers for orders and payment. Price 270 to 300 to be finalized depending on the number of orders. Full payment is required upon order. Release of items is care of CSM teacher or assigned worker. Deadline of orders, October 12, 2025. Amen. For kids, You will provide For for their their hoodie. hoodie. So, ibig sabihin ng parents ang bibili. Yes, yung mga Okay, nag-aalaga sa kanila. Okay. Color according to your area. Okay. AP will also be given for the printing of design. Kindly label them properly to avoid confusion. Name, prayer group, outreach. Then submit them to your CSM teacher or assigned worker. Deadline of submission, October 12, 2025. Amen. Purihin ang Panginoon. For bus inquiries, mga kapatid, no, kindly contact Sister Josephine or Tata Nokum. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Maraming salamat, Lord, sa araw na ibinigay mo sa amin. Closing prayer tayo. Marami pong salamat, Lord, sa biyaya na laging available sa amin. Tulungan mo po kami na magamit ito responsibly at nariyan ka naman at kasama namin. At nagpapasalamat po kami sa biyayang ito na tinatanggap namin na makapagpatuloy at maisagawa ang iyong layunin na ma-spread ang gospel. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan.
Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. All for God's glory. In Jesus' name we pray. Amen. We have a repeat new song of the week, O Panginoong Jesus, Dakila Ka, composed by Sister Jen Beltran. To each and everyone, God bless. May pangamba, pero di aayaw. May bagabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Pangamba, pero di aayaw. May bagabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo. Kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo. Kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo. Kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. Second Timothy 2